Nagsisimula ang pelikulang ito sa pamamagitan ng pagpapakita kay Don Vito Corleone. Siya ay isang boss ng krimen at ang apo ng pamilyang Corleone, ang pinakamaimpluwensyang pamilya ng mafia sa New York, na nakikinig sa isang kaibigan na nagngangalang Amerigo Bonasera. Kahit na si Don Vito ay abala dahil sa kasal ng kanyang anak na babae sa araw na iyon, naglalaan pa rin siya ng oras upang makita si Bonasera, na tila lubhang nangangailangan ng kanyang tulong. Sa isang makapal na Italian accent, ikinuwento ni Bonasera kay Don Vito ang tungkol sa kanyang anak na babae, na sinaktan ng kanyang kasintahan hanggang sa siya ay tuluyang nasugatan. Ini-report ni Bonasera sa pulisya ang binata, lalo na nang malaman niyang isinama din ng nobyo ang kanyang kaibigan para pagtulungan ang kanyang anak na babae. Mabilis na inimbestigahan ng pulisya ang kaso ng pag-atake, ngunit ang binata at ang kanyang kaibigan ay pinalaya, na sinasabi ng pulisya na wala silang sapat na ebidensya para ikulong sila. Noong una ay tinanggihan ni Don Vito ang kahilingan ni Bonasera dahil matagal na niyang inilalayo ang kanyang sarili sa pamilya Corleone at piniling magtiwala sa legal na sistema sa New York. Gayunpaman, ang kanyang pagtitiwala sa batas ay nawala nang ang kanyang anak na babae ay nahaharap sa kawalan ng katarungan, na naging dahilan upang bumalik si Bonasera sa pamilya Corleone, na malaki ang naitulong sa kanya noon. Upang ipakita ang kanyang katapatan sa pamilya Corleone, hinalikan ni Bonasera ang kamay ni Don Vito at tinawag siyang The Godfather. Pagkatapos ay nakiusap si Bonasera kay Don Vito na alalahanin ang kanilang pagkakaibigan bilang mga kapwa Italyano, lalo na't wala siyang ginawang anumang bagay na maaaring makapinsala sa kanya o sa pamilya Corleone, kahit na siya ay lumayo sa pamilya Corleone at hindi nagpakita ng anumang pagnanais na kaibiganin ang pinakamakapangyarihang pamilya ng mafia, dahil lang sa ayaw niyang magkaroon ng gulo sa batas. Matapos isaalang-alang ang ilang bagay, si Don Vito, na pinahahalagahan pa rin ang kanilang pagkakaibigan, sa wakas ay sumang-ayon na tulungan siyang harapin ang problema. Pagkaalis ni Bonasera, sinabihan ni Don Vito ang kanyang ampon na anak na si Tom Hagen na utusan si Peter Clemenza na lutesin ang problema ni Bonasera ayon sa kanyang kahilingan, na tinitiyak na ang mga taong nanakit sa kanyang anak na babae ay makakatanggap ng karapat-dapat na parusa para sa kanilang masasamang aksyon. Di nagtagal pagkatapos makita sina Don Vito at Tom na dumalo sa marangyang kasal ng kanyang anak na si Connie, kung saan ang kanyang anak ay ikinasal sa isang pinakakilala at mayamang pamilyang Sicilian. Nang kukunan na nila ang larawan ng pamilya, biglang tumanggi si Don Vito na kunan ng larawan dahil napagtanto niyang hindi pa dumarating ang kanyang bunsong anak na si Michael, at mariin niyang sinabi na hindi sila kukuha ng litrato ng pamilya nang wala siya. Habang nagpapatuloy ang kaganapan, si Peter Clemenza at ang mga bisita ay nasiyahan sa party sa pamamagitan ng pagsasayaw, habang ang panganay na anak ni Don Vito, si Sonny, ay mukhang iritado nang malaman niyang ang mga ahente ng FBI ay nagsasagawa ng surveillance sa harap ng kanilang bahay. Tila naiinis din si Sonny kapag sinubukan ng isang reporter na kunan ng litrato ang kasal, at hindi siya nagdalawang isip na basagin ang kamera ng reporter habang itinataboy niya ito. Kahit na ito ay isang espesyal na araw para sa kanyang anak na babae, naglalaan pa rin si Don Vito ng oras upang makinig sa isa pang kahilingan ng isang lalaki na gustong ayusin ang kasal ng kanyang anak na babae sa isang Italyano na may mga isyu sa imigrasyon. Nang walang pag-iisip, agad na pinagbigyan ni Don Vito ang kahilingan ng lalaki, at umalis ang lalaki pagkatapos magpasalamat sa kanya. Kasabay nito, sa wakas ay dumating si Michael kasama ang kanyang kasintahan, si Kay Adams, at ipinakilala siya kay Tom, na pagkatapos ay ipinaalam ni Tom kay Michael na hinahanap siya ng kanyang ama. Maya-maya pa, mas naging masigla ang kapaligiran nang dumating sa kasalan si Johnny Fontaine, isang mga awit na inaanak din ni Don Vito, at siya ay nagtanghal sa entablado, na kumakanta ng isang romantikong kanta para sa masayang bagong kasal. Si Kay Adams na walang ideya kung bakit kilala ng pamilya ni Michael si Fontaine, ay mukhang nasa sabik at nagtanong kung paano siya naging inaanak ni Don Vito. Ipinaliwanag ni Michael na ang kanyang ama ang tumulong kay Fontaine na buuin ang kanyang karera bilang isang mga awit, at ginamit pa ang kanyang kapangyarihan bilang boss ng krimen upang takutin ang isang bandleader na tumangging pakawalan siya sa grupo noong panahong iyon. Nang marinig ito, naisip ni Kay Adams na gumagawa lang ng kwento si Michael, ngunit iginiit niya na nagsasabi siya ng totoo. Bagamat hindi itinago ni Michael ang katotohanan tungkol sa pagkakasangkot ng kanyang pamilya sa kriminal na mundo, si Michael, na tila nahihiya sa reputasyon ng kanyang pamilya, ay tinitiyak kay Kay Adams na siya ay ganap na naiiba sa kanila.
Matapos magtanghal sa entablado at aliwin ang mga manunood sa kanyang malambing na boses, nakipagkita si Fontaine kay Don Vito upang humingi ng tulong. Tila, si Fontaine, na ang katanyagan ay kumukupas na sa paglipas ng panahon, ay gustong pumasok sa isang pelikula upang mabawi ang kanyang kasikatan. Gayunpaman, ang direktor ng studio na nagngangalang Jack Woltz ay tumangging magbigay sa kanya ng anumang papel. Nang marinig ito, ipinangako ni Don Vito sa kanyang inaanak na aayusin niya ang kanyang problema at sisiguraduhin niyang siya ay makakakuha ng pangunahing papel sa pelikula. Matapos utusan si Tom na ayusin ang problema ni Fontaine, bumalik si Don Vito sa kasal ni Connie at sumama sa photo session dahil dumating na ang buong pamilya. Sa sandaling ito, inanyayahan pa ni Michael si Kay Adams na maging bahagi ng larawan, at tila walang pakialam ang kanyang pamilya. Hindi nagtagal, inanyayahan ni Don Vito ang kanyang anak na sumayaw sa kanya, at mukhang masaya silang dalawa. Nang sumunod na araw, dumating si Tom sa California upang makipagkita kay Woltz at sinubukan siyang hikayatin na bigyan ng papel si Fontaine sa isang pelikulang pandigma na gagawin niya sa susunod na linggo. Gayunpaman, matatag na sinabi ni Woltz na hindi siya magbibigay ng anumang papel kay Fontaine, kahit na pagbabantaan siya ni Tom at ng kanyang boss. Nagbanta pa si Woltz na isusumbong siya sa pulisya, ngunit tumugon si Tom na siya ay isang abogado. Bago umalis, binibigyan ni Tom ng oras si Woltz upang muling isaalang-alang ang kanyang alok kung hindi ay pagsisihan niya ang kanyang ginawang pagtanggi sa hiling ni Don Vito. Nang malaman ni Woltz na nagtatrabaho si Tom para kay Don Vito, inanyayahan niya siya na maghapunan sa kanyang magandang bahay. Sa hapunan, sinabi ni Woltz kay Tom na iginagalang niya si Don Vito, ngunit tumanggi siyang magbigay ng anumang papel kay Fontaine dahil sinira ni Fontaine ang buhay ng isang dalagang inihanda ni Woltz na maging isang superstar sa hinaharap. Nang marinig iyon, pinili ni Tom na tapusin ang hapunan at sinabi niya kay Woltz na kailangan niyang sabihin kay Don Vito ang pagtanggi ni Woltz. Kinaumagahan, nagising si Woltz sa gulat na nakita ang pugot na ulo ng kanyang minamahal na kabayo, na pinugutan ng ulo sa utos ni Don Vito. Samantala, bumalik si Tom at nakipagkita kay Don Vito para talakayin ang isang business proposal mula sa isang drug lord na nagngangalang Virgil Sollozzo, na tila nangangailangan ng malaking halaga at umaasa na mamumuhunan si Don Vito sa kanyang negosyo. Bilang karagdagan, nangangailangan din si Sollozzo ng proteksyon at impluwensyang pampulitika mula kay Don Vito, na kilala na may malapit na koneksyon sa matataas na opisyal ng pulisya at mga politiko. Nang marinig ito, hiningi ni Don Vito ang mga opinyon nina Sonny at Tom, na parehong sumang-ayon na dapat niyang isaalang-alang ang alok dahil ang negosyo ng droga ay napaka-promising at magdadala ng higit na pera sa hinaharap. Idinagdag din ni Tom na ang ibang mga pamilya ng mafia ay malamang na interesado na masangkot sa kalakalan ng droga, at kung sila ay makaipon ng mas maraming kayamanan tulad ng pamilyang Corleone, sa kalaunan ay magkakaisa sila upang sakupin ang buong bansa. Gayunpaman, nananatiling nag-aalinlangan si Don Vito dahil kilala si Sollozzo na kasangkot sa pamilya Tattaglio, ang kanilang mga karibal. Sinusubukan ni Sollozzo na kumbinsihin si Don Vito sa pamamagitan ng pag-aalok ng 30% ng kanyang mga kinikita sa negosyo bawat buwan, isang alok na mas mataas kaysa sa halagang kailangang i-invest ni Don Vito. Mukhang interesado si Don Vito sa alok, ngunit nilapitan niya si Sollozzo at binigyang diin na hindi gusto ng kanyang mga kaibigang politiko ang negosyo ng droga, na nakikita nilang marumi at mapanganib. Muli, sinubukan ni Sollozzo na hikayatin si Don Vito sa pagsasabing ang mga Tattaglia ang hahawak sa mga seguridad. Gayunpaman, nakakasakit lamang ito sa kanya, dahil si Sollozzo ay nagmumungkahi ng isang deal sa negosyo sa kanyang pamilya kahit alam niya na ang Corleone at ang Tattaglia ay magkaribal. Matapos tapusin ang pagpupulong kay Sollozzo, nakatanggap si Don Vito ng bulaklak mula kay Fontaine, na sa wakas ay nakakuha na ng pangunahing papel sa pelikula pagkatapos nilang takutin si Woltz. Di nagtagal, inutusan ni Don Vito ang kanyang enforcer na si Luca Brasi na tiktikan si Sollozzo at ang pamilya Tattaglia. Sa bisperas ng Pasko, nakipagkita si Luca kina Sollozzo at Bruno Tattaglia, na nalaman na hindi siya masaya sa ilalim ng Corleone. Dahil dito, inaalok ni Sollozzo si Luca ng pagkakataong sumama sa kanya dahil kailangan niya ng malalakas na tauhan tulad niya. Kasunod ng mga tagubili ni Don Vito na pumasok sa pamilya Tattaglia, tinanggap ni Luca ang alok. Gayunpaman, pinaglalaroan lamang ni Sollozzo si Luca dahil natuklasan na nila na ipinadala siya ni Don Vito upang tiktikan sila. Sa makatuwid, sila ay nagpatuloy upang patayin siya.
Di nagtagal pagkatapos, inutusan ni Saluzzo ang kanyang mga tauhan upang patayin si Don Vito, at binaril nila ito sa lansangan. Ang pagbaril kay Don Vito ay agad na nagiging headline sa lahat ng pahayagan sa lungsod. Si Michael, na nalaman ang balita mula sa mga dyaryo, ay nataranta at agad na nakipag-ugnayan sa kanyang kapatid upang tanungin ang kalagayan ng kanilang ama. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ni Sonny na hindi pa rin niya alam ang kalagayan ng kanilang ama dahil hindi pa siya nakakalabas ng bahay. Kaya naman inutusan ni Sonny si Michael na pumunta sa bahay ng kanilang ama para makasama ang kanilang ina na hanggang ngayon ay durug-durug pa rin at nanginginig sa pangyayaring kinasangkutan ng kanilang ama. Hindi nagtagal, nakatanggap si Sonny ng isang tawag sa telepono mula kay Saluzzo na nagpapaalam sa kanya na kinidnap niya si Tom at pakakawalan siya sa loob ng 3 oras. Pagkatapos ay inutusan niya si Sonny na sundin ang lahat ng mga direksyon ni Tom kung nais niyang protektahan ang kanyang pamilya. Sa ibang lugar, sinabi ni Saluzzo kay Tom na binaril at napatay ng kanyang mga tauhan si Don Vito, kaya inutusan niya si Tom na kumbonsihin si Sonny na pumayag sa kanilang business deal dahil alam niyang interesado si Sonny sa negosyo ng droga. Sa sandaling iyon, nabigla at nalungkot si Tom nang malaman niyang patay na ang kanyang ama, ngunit hindi nagtagal, nakatanggap sila ng balita na buhay pa si Don Vito at kasalukuyang ginagamot sa ospital. Maya-maya, pumunta si Michael sa ospital para bisitahin ang kanyang ama at nalaman niyang walang pulis o gwardya na nagpoprotekta sa kanyang ama. Dahil dito, agad na kinontak ni Michael si Sonny para magpadala ng ilang tauhan at pinakiusapan ng isang nurse na ilipat ang kanyang ama sa ibang kwarto. Di nagtagal, dumating ang mga pulis ngunit sinuntok si Michael ng kanyang kapitan, isang tiwaling opisyal na nagngangalang McCloskey. Sa kabutihang palad, dumating si Tom sa oras kasama ang mga pribadong detective na binayaran nila upang protektahan si Don Vito. Sa sandaling iyon, ipinaliwanag ni Tom na mayroon silang legal na permit para sa kanilang mga armas at sila ay pinayagan alinsunod sa batas. Nagbabala rin siya na ang sinumang humahadlang sa kanilang trabaho ay kakasuhan. Bilang resulta, si Molosky, na ayaw ng legal na gulo, ay nagpasya na huwag ipagpatuloy ang pagharang at inutusan ang kanyang mga tauhan na umalis. Kinabukasan, habang sila ay nagtitipon upang magplano ng kanilang susunod na hakbang, naisip ni Sonny na maghihiganti kay Saluzzo dahil inutusan niya ang kanyang mga tauhan na patayin ang kanilang ama. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Tom na si Saluzzo ay kasalukuyang nasa ilalim ng proteksyon ni Molosky na isang kapitan ng pulisya, at kung papatayin nila ang kapitan upang makalapit kay Saluzzo, ang pamilya Corleone ay babagsak. Bukod pa rito, mawawala ang lahat ng impluwensyang pampulitika ni Don Vito dahil ayaw ng mga politiko na makihalubilo sa mga taong pumatay sa mga alagad ng batas, lalo na sa isang kapitan ng pulisya. Sa kabilang banda, si Michael, na hindi kailanman gustong masangkot sa negosyo ng pamilya, ay nagpasya sa wakas na tulungan ang kanyang mga kapatid na malutas ang hidwaan na nagbabanta sa kaligtasan ng kanilang pamilya. Alam na gusto ni Saluzzo na makipagpulong sa kanya, pumayag si Michael na dumalo at mahusay na gumawa ng planong patayin sina Saluzzo at Molosky. Hindi lang iyon, ginugulat ni Michael ang kanyang mga kapatid sa pamamagitan ng pagdedeklara na si Molosky ay karapat-dapat na mamatay dahil siya ay isang tiwaling pulis, at balak niyang ilantad ang kanyang mga krimen sa publiko. Maya-maya, dumalo si Michael sa business meeting kasama sina Saluzzo at Molosky sa isang Italian restaurant. Sa pagpupulong na ito, nag-aalok si Saluzzo ng ceasefire kung papayag si Michael sa kanyang panukala na pumasok sa negosyo ng droga. Ngunit si Michael, na kapareho ng pananaw ng kanyang ama na marumi ang negosyo ng droga, ay tila hindi interesado sa kanyang alok. Pagkatapos ay pumunta si Michael sa banyo, kung saan kinuha niya ang isang baril na itinago ni Clemenza, at pinatay niya sina Saluzzo at Molosky. Dahil sa kanyang mga aksyon sa pagpatay sa isang kapitan ng pulisya, si Michael ay naging isang wanted na tao, at ang insidente ng pamamaril ay agad na nagiging headline sa lahat ng mga pahayagan. Karagdagan pa, mahigpit na tinutumbok ng pulisya ang mga pamilyang Sicilian na sangkot sa organisadong krimen, ngunit ang panggigipit ay hindi humahadlang sa kanila na makikisali sa isang kaguluhan. Pagkalipas ng 3 buwan, si Don Vito, na gumaling, ay nakauwi na at sinalubong siya ng pagmamahal ng kanyang pamilya. Di nagtagal, ipinaalam sa kanya ni Tom na ginulo ng pulisya ang kanilang mga operasyon pagkatapos ng pagpatay kay McCloskey.
Bagamat magulo ang kanilang negosyo at hindi maiiwasan ang digmaan sa pagitan ng mga mafia, nagawa nilang ibunyag ang pagkakasangkot ng kapitan sa kalakalan ng droga, na bahagyang nagpapakalma sa galit ng publiko. Gayunpaman, ang unang bagay na itinanong ni Don Vito ay si Michael, at tila nalulungkot siya nang malaman niyang wala siya roon, dahil nagtatago siya pagkatapos patayin sina Saluzzo at McCluskey. Samantala, nakilala ni Michael na nagtatago sa Sicily, ang isang magandang babae na nagngangalang Apollonia. Mula sa pagtatagpo na iyon, umibig si Michael kay Apollonia sa unang tingin, at sa pamamagitan ng malaking paggalang, nakilala ni Michael ang ama ni Apollonia, si Vitelli. Doon, hiniling ni Michael ang basbas ng ama upang pakasalan si Apollonia. Si Vitelli, na humanga sa pagiging magalang ni Michael sa paghingi ng pahintulot na ligawan ang kanyang anak, ay nag-imbite sa kanya sa isang pagtitipon ng pamilya para makilala niya si Apollonia at makilala ang kanilang pamilya. Samantala, si Sunny, na bumisita sa kanyang kapatid na babae, ay nabigla nang makita ang kanyang mukha na puno ng mga pasa. Halos hindi na napigilan ni Sunny ang galit at bugbugin na sana niya ang bayaw niya na si Carlo, ngunit pinigilan siya ni Connie at sinabing kasalanan niya ang lahat. Dahil ayaw niyang saktan si Connie sa pamamagitan ng pag-atake sa kanyang asawa, sa halip ay inilabas ni Sunny ang kanyang galit sa pamamagitan ng pambubugbog sa isang binata na gumawa ng mga racist na salita sa kanila. Sa Sicily, nagpakasal si Michael kay Apollonia at nagkaroon sila ng isang engranding kasal. Habang nangyayari ito, bumisita si kay Adam sa tirahan ng Corleone upang tanungin si Tom tungkol sa kinaroroonan ni Michael. Sa mga sumunod na araw, nagkaroon ng matinding pagtatalo si Connie kay Carlo matapos matuklasan na niloloko siya nito dahil may iba siyang babae, sa kabila ng kanyang pagbubuntis. Sa halip na makonsensya, hinampes ni Carlo ang kanyang asawa gamit ang kanyang sinturon at iniinsulto ang pamilya Corleone, na tinawag silang mga mamamatay tao. Di nagtagal, tinawagan ni Connie si Sunny, at nang malaman niya na ang kanyang kapatid na babae ay inaabuso, nagmamadali siyang pumunta sa kanyang bahay sakay ng kanyang kotse. Sa sandaling iyon, sinubukan ni Tom na pigilan si Sunny, binabalaan siya na ang kanyang kawalang ingat ay maaaring ilagay sa panganib ang kanyang buhay, ngunit walang pakialam si Sunny dahil kailangan niyang iligtas ang kanyang kapatid na babae. Habang nasa daan, si Sunny ay tinambangan ng isang grupo ng mga gangster na paulit-ulit siyang binaril, na ikinamatay niya. Si Don Vito, na nasaktan sa pagkamatay ng kanyang panganay na anak at pagod na sa walang katapusang labanan at digmaan, ay nag-utos kay Tom na ayusin ang isang pulong sa mga pinuno ng 5 pangunahing pamilya ng mafia ng lungsod. Di nagtagal, pumunta si Don Vito sa Bonacera at hiniling sa kanya na ihanda ang katawan ni Sunny hangga't maaari upang makita siya ng kanyang pamilya sa huling pagkakataon sa isang marangal na estado. Samantala, sa Sicily, si Michael ay tila namumuhay ng maligaya kasama si Apollonia, na hindi alam na ang kanyang kapatid ay namatay sa isang pananambang. Gayunpaman, ang kaligayahang ito ay hindi nagtatagal, dahil pagkalipas ng ilang araw, si Apollonia ay napatay sa isang pagsabog ng bomba ng kotse na nilayon upang patayin si Michael. Kasabay nito, dumadalo si Don Vito sa isang pulong kasama ang mga pinuno ng mga pamilya ng mafia na kumokontrol sa kriminal na underworld sa buong estado upang talakayin ang mga kamakailang alitan at issue. Sa panahon ng pagpupulong, kinikilala ni Don Vito na ang away sa pagitan ng Corleone at ng mga pamilyang Tattaglia ay nagdulot sa kanya na mawalan ng isang anak na lalaki, at sa makatuwid ay dapat nilang lutesin ng mabilis ang alitan na ito. Pagkatapos ay inilabas ni Don Vito ang negosyo ng droga na pinamamahalaan ni Saluzzo, na ganap na sinusuportahan ng pamilya Tattaglia. Ngunit sa hindi inaasahan, ang ibang pinuno ng mafia ay nagpahayag ng kanilang suporta sa negosyo ng droga, kahit na mahigpit nilang ipinagbabawal sa kanilang sariling mga pamilya ang paggamit ng droga. Isa sa mga boss ng mafia mula sa magkaribal na pamilya, si Don Barzini, ay nagsabi na sila ang magkokontrol sa negosyo ng droga, at si Don Vito ay dapat magbigay ng proteksyon dahil kinokontrol niya ang lahat ng mga hukom at politiko na nasa ilalim ng kanyang impluensya. Dahil ayaw niyang magkaroon pa ng hindi pagkakaunawaan, pumayag si Don Vito dito, ngunit ang pinuno ng pamilya Tattaglia na si Philip ay humihingi ng garantiya para sa proteksyon na ito dahil sa mas malakas na impluensya at posisyon ni Don Vito kumpara sa kanila. Nang marinig iyon, binigyang diin ni Don Vito na hindi siya maghihiganti para sa pagkamatay ni Sunny at hahayaan niya ito, ngunit hinihiling niya na ang kanyang bunsong anak na lalaki ay makabalik ng ligtas sa Estados Unidos.
Idinagdag din ni Don Vito na hindi siya magdadalawang isip na patayin ang sinumang magtangka na saktan ang kanyang bunsong anak, at magdedeklara siya ng digmaan sa lahat ng pamilya ng mafia kapag nasaktan si Michael. Dahil dito, lahat ng mga boss ng mafia na dumalo sa pulong ay sumang-ayon sa mga tuntunin ni Don Vito, at bilang kilos ng kapayapaan upang wakasan ang kanilang alitan, sina Don Vito at Philip ay nagyakap sa isa't isa. Sa pag-uwi, sinabi ni Don Vito kay Tom na ang utak sa likod ng pagpatay kay Sonny ay si Don Barzini, bagaman dati silang naniniwala na ang mga Tataglia ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang anak. Maya-maya, bumalik si Michael sa Estados Unidos at pumunta siya kay Adams na nagtrabaho bilang isang guro sa elementarya. Pagkatapos ay ipinaalam ni Michael kay Adams na siya ay nagtatrabaho ngayon para sa kanyang ama at hiniling na pakasalan siya nito. Hindi lamang iyon, si Michael, na ngayon ay pumalit sa pamumuno ng pamilya Corleone mula nang magkasakit ang kanyang ama, ay gumawa ng ilang mahihirap na desisyon, kabilang ang pagtanggal kay Tom sa kanyang posisyon bilang consigliere at pagpapadala sa kanya sa Las Vegas upang pamahalaan ang lahat ng kanilang operasyon doon. Bagamat ang desisyong ito ay sinagot ng pagsalungat ni Tom at ng iba pa, tiniyak ni Don Vito sa kanila na pinag-usapan nila ni Michael ang lahat ng kanyang mga desisyon, at kung nagtitiwala pa rin sila sa kanyang desisyon bilang pinuno, hindi nila dapat tutulan ang desisyon. Maya-maya, naglakbay si Michael sa Las Vegas kasama si Tom upang makilala ang kanyang kapatid na si Fredo na kasalukuyang nakatira sa isang hotel na pinamamahalaan ng isang lalaking nagngangalang Mo Green. Sa pulong na ito, sinadya ni Michael na bilhin ang hotel at kasino ni Green dahil gusto niyang palawakin ang negosyo ng pamilya sa Las Vegas. Gayunpaman, matatag na tumanggi si Green na ibenta ang kanyang mga ari-arian at binanggit ang kanyang kabutihang loob sa pag-aalaga kay Fredo sa mga mahihirap na oras na kanilang naranasan kamakailan. Tumugon si Michael sa pagsasabing ang pamilya Corleone ay nagbigay kay Green ng garantiya sa bangko noong ang kanyang negosyo ay nasa bingit ng pagkabangkarote bilang kabayaran sa kanyang tulong sa pagprotekta kay Fredo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagbanta si Green na makipagkasundo sa pamilyang Barzini, dahil lumiliit na ang kapangyarihan ng mga Corleone. Habang lumalakas ang impluensya ni Barzini dahil sa kanilang pagkakasangkot sa negosyong may malaking kinikita dahil sa droga, gayunpaman, hindi nakaramdam ng kahit kaunting takot si Michael at sinabihan si Green na muling isaalang-alang ang kanyang alok. Nang mapagtantong kinakampihan ni Fredo si Green, binalaan ni Michael ang kanyang kuya na huwag pumanig sa mga kumakalaban sa kanilang pamilya. Di nagtagal, binisita ni Michael ang kanyang ama, na pagkatapos ay nagbabala sa kanya na mag-ingat dahil plano ni Barzini na patayin siya at binibigyang inspirasyon ang mga pinakamalapit sa kanya na ipagkanulo siya. Si Don Vito ay nagbabala rin kay Michael na ang sinumang magpupumilit na kumbinsihin siya na makipagkita kay Barzini ay ituturing niyang traidor. Hindi nagtagal, namatay si Don Vito dahil sa atake sa puso habang nakikipaglaro siya sa kanyang apo. Ang kanyang pagkamatay ay isang malaking dagok sa pamilya Corleone, dahil si Don Vito ay hindi lamang isang boss ng krimen na may malaking impluensya sa lungsod, kundi isang ulo ng pamilya na lubos na nagmamahal sa lahat ng miyembro ng kanyang pamilya at nag-ingat sa kanila. Ang kanyang libing ay dinaluhan ng lahat ng miyembro ng pamilya, mga kakilala, at mga pinuno ng magkaribal na mafia na gustong magbigay ng kanilang huling paggalang kay Don Vito. Samantala, nakitang pinagmamasdan ni Michael ang mga galaw ni Don Barzini sa libing, at di nagtagal pagkatapos nito, hiniling ng isa sa kanang kamay ni Don Vito, si Salvatore Tesio kay Michael na dumalo sa isang pulong kasama si Barzini, na hindi direktang nagpahayag na siya ang traidor. Bagamat alam ni Michael na siya ay papatayin sa pulong, pumayag siyang dumalo dito. Sa mga sumunod na araw, nagpasya si Michael na maging ninong ng anak ni Connie at pumunta sa simbahan para sa seremonya ng binyag. Habang si Michael at ang kanyang pamilya ay dumalo sa seremonya ng pagbibinyag, pinatay ng mga hitmen ng Corleone ang mga pinuno ng magkaribal na mafia, kabilang si Green, na tumanggi na ibenta ang kanyang mga ari-arian. Lahat ng ito ay ginawa sa ilalim ng mga utos ni Michael. Pagkatapos ng seremonya ng binyag, habang naghahanda ang pamilya na umalis para magbakasyon sa Las Vegas, inutusan ni Michael si Carlo na manatili sa kanya at sinabi niya kay Adams na susunod siya sa Las Vegas sa loob ng ilang araw. Kasabay nito, si Tesio, na akmang aalis kasama si Tom, ay pinigilan ng mga Corleone enforcer, na inutusan ni Michael na patayin siya dahil sa pagtataksil sa pamilyang Corleone. Pagkatapos ay hinarap ni Michael si Carlo na sangkot sa pagpatay kay Sonny sa ilalim ng utos ni Don Barzini.
Sa sandaling iyon, sinubukan ni Michael na pigilan ang kanyang galit at sinabi kay Carlo na siya ay itatapon mula sa pamilya Corleone bilang parusa, ngunit sa katotohanan ay inutusan ni Michael si Clemenza na patayin siya. Di nagtagal pagkatapos noon, nilapitan ni Connie si Michael at sinisi siya sa pagkamatay ni Carlo, na ikinawasak ni Connie sa pagkawala ng kanyang asawa, na ginawa siyang labis na nalulungkot. Dahil dito, humingi ng paliwanag si Kay Adams kay Michael habang nakikiramay siya kay Connie na tuluyan ng nawalan ng asawa, lalo na't may mga maliliit pa silang anak na nangangailangan ng ama sa kanilang buhay. Noong una, tumanggi si Michael at mariing sinabi kay Kay Adams na huwag nang manghimasok sa mga gawain ng kanyang pamilya. Muntik na itong mauwi sa away sa pagitan nila, ngunit si Michael, na labis na nagmamahal sa kanyang kasintahan, pagkatapos ay nagsinungaling, na sinasabing hindi siya sangkot sa pagkamatay ni Carlo. Nang marinig iyon, gumagaan ang pakiramdam ni Kay Adams at nagyakapan sila. Hindi nagtagal, lumabas si Kay Adams sa silid, pumasok si Clemenza at ang kanyang mga tauhan, hinalikan niya ang kamay ni Michael, at tinawag siyang Don Corleone, hudyat na opisyal ng naging bagong Don Corleone si Michael, na humalili sa kanyang ama bilang pinuno ng pamilyang Corleone. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.